Dito na ba tayo sa may itikan ngayon? Mangha muna ako ng pagkain nila. Yan o. Medyo sanay na sila. Gutom na yung mga itik natin. So mangha tayo dito ng azola tsaka kangkong para pagkainin na natin yung mga itik. Inayos ko na dito kanina yung tubigan. Yan po. Yung tubigan, nilawakan ko dito para makakaapak ako. Madaling tumawid. Yan, makuha muna tayo. Makuha muna tayo ng kain ng mga alaga. Ito yung bukal. Ito po. Ito yan, bukal yan, papunta rito. Tapos ito yung pump na nilagay namin, submersible pump. Ito yung paakyat naman doon sa ibabaw para makapagtubig tayo doon sa mga baboy naman. Oh, paakyat yan doon. So yan, gutom na yung itik. So manguha muna tayo ng pagkain ng itik. Gamit natin tong takip ng electric pan. Ito yung pagkuha ko nitong azola. Yan po, azola at kangkong. Yun yung mga kukunin natin pagkain nila. Doon sa dulo banda, marami pang azola. Doon tayo magkuha. So maganda dito sa azola, dumadami kasi siya. Tuloy-tuloy siyang dumadami. Kaya lagi tayong may pagkain ng alaga. Dito sa baba nga po, meron pa. Oh, ayan na. Meron dyan mga azola. Green na green. Ito ibabaw yung medyo brown na. So, may back up ako doon sa ibaba. Sinabuyan ko na yan dati pa para pag ito nangamatay yung azola sa ibabaw, meron tayong itatanim ulit. Ito kasi dati sobrang dami. Kaya ayun, nangamatay. Pagka sobrang dami kasi at hindi natin nasundan ng harvest, nasisira. Ano tayo? Ang ginagawa ko para madali, ayan o, kunin natin ganyan. Pag naipo na dyan, madali nang kuhanin, madali nang salukin. Salukin natin ito. Madumi lang ito. Ayan o. Ayan, napakarami o. Maraming azola. May kuhol pa. Kainin din niya ng mga itik natin yung kuhol. Ayan. Dito banda may mga green pa. Ayan, may mga green pa dyan. Doon po, naglilinis naman yung kabila. Yan yung palayan dito. So naglilinis naman, nagmamawir sila para walang daga. Kasi yung mga daga, yan din yung kumakain mga tanim. Ito, ang dami pa dito. So ito naman, hinaluan nating feeds to. Papakita ko rin sa inyo yung proseso natin ito mamaya. Tapos since marami tayong kangkong dito, sinasanay ko rin sila na haluan ng kangkong yung azola at saka feeds. Kasi mahirap din pag pag naubos tong azola, baka maninibago sila. So ngayon pa lang sinasanay ko na sila na may kangkong din. Kaya manghuha dito yung kangkong, tapos i-chop natin. Kasi meron akong pang chop doon na mas maliliit yung pagkakachop. Opya. Yan po, dami na. Hindi po ng mga azola dito. Madali na kuhanin. Kawayan lang para hindi na tayo aapak dyan sa tubigan. Ang dami oh. Mga kangkong. Ito naman minsan hindi ko na hinuhugasan kasi malinis na rin naman itong tubig dito. Kasi wala tayong nilalagay na organic fertilizer dito sa azola natin. Yung dati namin naglalagay kami ng mga dumi ng baka, kalabaw. So yun, kailangan hugasan talaga. Pero minsan din pag napansin ko maraming putik, hinugasan ko.
So yung tubig natin dito, galing din po to sa bukal. Lagi umagos kaya mainit oh. Kaya siguro namamatay asola kasi yung tubig mainit. Pero hindi naman totally patay yung asola na ito. Medyo nagbabrown lang siya. Namumula lang. Yan po. Pulang-pula lang oh. Pero hindi siya patay. Dami na. Dagan pa natin. Ang dami oh. Grabe asola dito oh. Libre pakain sa mga itik natin. Tapos haluan ko lang konting feeds lang, hinahalo ko. Tapos ito na yung marami. Bala ko nga i-unlimited sila nito. Kaso nga iniisip ko parating pa yung 200 kong sisiw. Yung baka maubos, kaya naglimit muna ako ngayon. Mabigat na. So ito, papatuluin ko muna to. Muna kasi puno ng tubig. At manguha muna akong kangkong para may pandagdag tayo halo. Ayan, muna patuluin ko muna yan. Tapos dito sa baba, ang damo lang dito. Dito sa baba ang ating kangkong. Yan oh, mga kangkong halo sa mga damo. Pakita ko rin sa inyo pag chop nitong kangkong mamaya. Kasi meron akong pang chop dyan, nagamit ko electric drill. Order ko lang yan din online. Yan ang kangkong. Itong kangkong yung unlimited din dito kasi ito yung parang nagsisilbing damo dito. Marami dyan kusang tumutubo, pero ito sinabuyan ko to dati. Tapos ito kahit patayin mo kangkong, nabubuhay na naman pagka talagang ano siya, talagang nabubuhay siya ng gusto niya. Ito halo-halo yan, may damo, kangkong. Itong damo nga po, maganda rin to sa mga kambing, mga itik. Ay kambing, pwede rin to sa itik actually pag i-chop. Yan o, sa damo-damo lang yung mga kangkong oh. Halo ng damo. Ito pa. Kahit kunti lang yung kangkong kasi marami ng mga asola. Ang goal ko lang naman dito, masanay-sanay lang sila para in case na maubos yung asola, hindi ako problema. Meron pa akong pwede panghalo sa page nila kangkong. Kasi itong kangkong unlimited. Napakarami hanggang doon pa po ito. Hanggang doon sa dulong yun oh. May mga kangkong doon. Ito. Yan oh. Mga damo, tapos may mga kangkong halo-halo. Ibon oh. Ito. Yan. Sunod, pag gumala na yung ang mga itik, pag nadagdagan yan, papalawakin ko yung kanilang galaan. Paabutin ko sila hanggang dito. Kasi dito ang dami ng kuhol. So yun naman yung libre pa kayo, lalo na pag mangingitlog na sila. Nasa stage na nasa 5 to 6 months na. So the best naman tong area to kasi kuhol napakarami. Ayan, dyan po si ilalim. Yan po yung mga ganito. Oh. Yan, mga igi tsaka kuhol. Yan po, napakarami niyan dyan. Eto, punong-puno dito oh. Yan po oh, kuhol. Mabubusog ang mga alaga natin dito. Sa malawak naman po ito, hanggang dun to. Doon sa unahan pa yan. Dito tayo yung ano, boundary natin itong niyog. Tapos papunta yan doon sa mga kahoy doon sa dulo. Tapos doon yung mga dulo niya mangga. Yung mga manggang yan pag ganun pa yan doon. So medyo wide pa tong lugar natin. Kaya malawak-lawak ang kainan ng itik.
Kaya naisip ko mag-itik dito dahil doon sa area. Sayang kasi di namin matamnan kasi lagi binabaha. Maganda naman sa baha, pagkatapos bahain may mga suso, saka yung mga kahul ulit na dadagdagan. Kaya kahit medyo maubos lang kahul tapos babahain ulit, babalik na naman yung mga kuhol ulit. May pagkain na naman sila pag binaha. Ito yung mga asola, oh. Marami dito. Kaya kuha din ako dyan. Magtatanim na naman akong umpisa doon sa ibabaw, kasi dito dumadami-dami ng asola. So ayan, balikan na natin to at okay na to. Katulo na. So dito naman di man maputik, diretso na yan. Haluan ko na lang yan ng pids, tapos itong kangkong. Tapos magdala din ako sa ibabaw nyan. Okay, tara, mag-chop tayo doon sa kabila. Ito, marami pa asola dyan, oh. Yung itik ko kanina pa yan, pabalik-balik. Gutom na sila. Ito, pinababawang ko to kasi namatay ang asola dito. So inubos ko yung tubig para magpalit ulit ng tubig. Saka lagyan na naman nating asola ulit. Yun yung goal ko dyan. Para sa sunod kasi pinaghahandaan natin yung parating nating 200 na sisiw. Pag medyo lumaki-laki yon, sa umpisa niyan chick booster pa yan, mga 1 to 2 weeks at 1 to 2 weeks. Tapos habang lumalaki sila, dahan-dahan ko hinaluan ng asola hanggang sa tuloy-tuloy na ako naghahalo ng asola. Ito na, ito na yung area natin. So ngayon ay mag-chop naman tayong kangkong. Kita ko sa inyo paano tayo mag-chop dito. Meron ako dyan pang chop na electric drill. Di kuryente lang yan. Ito yung ginagamit natin. Dito tayo magcha-chop. Tapos meron tayong electric drill. Ito po yung electric drill. Ito yung blade nya. So ganyan lang yan. Tapos kukunik lang natin sa kuryente. May kuryente dito. Napatakbo natin kuryente. Tapos iikot na lang. Ito ngayon ay ito. Chachap na natin itong kangkong. Yun po. Yan o. Yan yung loob niya. Dahan-dahan lang kasi iikot siya eh. Since mahaba siya, pupulupot siya. So dinadahan-dahan ko lang. Yan o, pulupot. Kailangan
May pulupot na naman. May isa kong pang chop nito pero medyo malaki yung malaki ka mag-chop. Ingat lang tayo dito kasi yung blade niya napakatalas. Huwag tayo dumikit yung kamay sa blade. Ayan. Mamaya po, pagkatapos nito naman, ay ito kasi manipis yung pagka-chop niya. Pulupot. Ayan. Kailangan magaling ka magkuhan ito. So, yan, tuloy lang natin. Tuloy lang natin ang ating pag-chop. Ayan. Meron pang malalaki pero konti na lang. Ayan. Okay na yan. Apo, sobrang nipis na. Oops. Ano po oh. Okay, yung na-chop nya. So pipilian na lang yan ng mga itik natin. Yung medyo malaki-laki yan yung kinakain nila. Pero yung maliliit hindi nila nakain. So let's go. At ay halo-haloin na natin to. So magmi-mix ako nito ng yan asola, marami-raming asola para busog sila. Tapos itong kangkong, tira din ako para bukas. Yan na, lagyan natin ng feeds. 35 piraso sila. Ang feeds na inahalo ko isang guwan lang, isang ganito lang na puno. Pa. Yan na. Mas haluin na lang natin yan. I-mix na lang yan para madali sa kanila. Yan po. Ang lakas kumain ng itik kaya marami-rami ito para din tayo nagpakain ito ng baboy. Sa baboy ganito rin. Gustong gusto rin ito ng baboy. Lalo sa mga inahin, barako. Okay. Ngayon okay na to. At feeling ko gutom na ang mga alaga. Dito na ako dadaan. Oh, yan na oh, naglabasan na oh.
Kari-kari. Ano to? Yan. Silagay na natin yung kanilang pagkain. Basta dito. Basta dito yung loob nila. Tinicheck ko rin kung meron ng meron na mamatay, itik. Kasi tinitipid-tipid natin. Kailangan natin obserbahan din. Hip 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 hip! Hip 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 hip! Oh, yan na sila. Oh. Yan oh. Dati takot pa yan lumabas nung kakalipat ko pa lang dito. Takot yan sila. Eh ngayon sanay na. Ayan na oh. Ayan po. Tapos yung tubig nila unlimited yan dyan kasi galing sa bukal nagpapaagos ako. Naging kong kawayan. Tapos kumain. Ito lang ginawa namin, nilambat namin ng yero. Doble yan, merong hog wire tapos yero. Ayan. Sa labas yero, tapos yung loob hog wire para hindi mapasok ng aso kasi sa araw pinapakawalan ko lang silang ganito, tapos sa gabi naman sinasarado ko yung pintong yan. Doon sila sa loob. Sa araw kasi kahit paano mas less yung predators at ayan naman nakalambat naman siya. Ang plan ko pa dito dun sa darating nating 200 pang mga sisiw ng itik, pag napalaki natin ganito na mga 2 weeks na, dito tayo mag-extend tayo dito. Maglambat tayo dyan ng interlink o yung cyclone wire. Tapos ito habaan ko to, didiretso ko pa to dun. So medyo lawakan natin konti. Tapos ang net naman, etong part na to, ito yung ininet ko naman para pagpakawalan natin sila papunta dyan sa palayan na bakante na hindi natin natamnan. So safe naman, hindi sila makapaminsala dun sa mga katabi kasi delikado rin eh. Pag walang net baka mapunta dun sa katabi at matrabaho yung kailangan bantayan ng maigi. Yan o. Diba? Bilis nila na ubos yung binibigay natin pagkain. Ayan. Sobrang lakas kumain po talaga ng mga itik. Kaya pag 200 itik ito, siguro yung isang timba kulang na kulang yun. Isang kukuha natin kaninang balde, isang kainan pa lang. Haluan natin, maraming kangkong na ihalo natin nun. Tapos mas dagdagan natin ng feeds din para makuha pa rin nila yung kailangan nilang nutrients dun sa nakain nila at mapapalaki pa rin natin maayos. Observe nyo, pagkatapos nila kumain dyan, pupunta na yan sila dun sa kawayan na nilagay natin na inuman nila. So ganyan naman ang style natin, kawayan na yon, yung mga yun nandyan yun, yung kawayan na yun, yung tubo na yun, yun yung pinanggalingan ng bukal, no, mula sa ilalim nun may bukal dyan, tapos ang tubig may palabas tayo dun sa fish pond, sa solar pond. Tapos nag-connect din ako, medyo inangat ko lang para mahina na yung takbo dito, yung sapat lang na tutulo lang dyan at marirefilan lagi yung kanilang tubig na inuman para laging malamig kasi yun yung requirement sa mga itik din, kailangan yung tubig nila malamig kasi daw ayaw nila nung mainit-init na tubig at nakakasama daw sa kanila, or kapag sobrang maputik yung tubig masama rin sa kanila, kahit kailangan meron sila laging fresh na tubig na naiinom. Ano to, isang buwan, mag-isang buwan pa lang itong itik natin. So para lalaki na, bilis talaga lumaki ng itik, kakatuwa. Kaya na-inspired ako, sabi ko ay mag-invest na ako mas maraming itik pa. Kaya nag-order kami. Yung pinag-orderan ko naman, doon kami dumaan, may kalsada doon, tapos dito lang yung tawid, yung kalsada dyan, papunta doon. Ang mga itik niya naman doon sa kabila, doon. Tapos yung iba, yung bahay niya doon. So nag-order ako sa kanya. So mag-antay lang ako may isang buwan, mga 28 days kasi ito bago mapisa yung itlog na kanyang in-incubate. So marami din yung incubate niya. Kung 200 na sisiw ng itik, nasa 500 daw ang kanyang incubate para sure siya na ma-reach niya yung 200 na babaeng itik. Kasi pipilian yun, babaeng itik, tapos yung iba nun lalaki, no? So tig ano yun, 80 pesos yung sisiw, pero pinabigyan niya akong tawad, 75 pesos bigay sa akin per sisiw. So nasa 15k din yung binayaran ko sa 200 na sisiw.
Bayad akong kalahati, tapos yung kalahati naman hindi ko pa nabayad. Down payment daw kasi yung kalahati para sure, kasi mahirap daw may mag-order. Kasi minsan hindi naman tinutuloy. Sayang naman yung napapisa niya na. So kaya kailangan may down payment. Yan o, lakas kumain o. Hindi ko alam kung kulang pa. O, kung kulang pa, pwede mabigyan sila ulit ng kuan pa, asola na lang para bandagdag doon sa kuan nila. O yung kangkong, naubos nila yung maliliit na kangkong. Ibang galing. Para ka napakain ng isang inahing baboy. 35 piraso to sila. Ito halo-halo pa to, mix to, lalaki at babae. Ito yung in-incubate ko, may 300 plus yung in-incubate ko, ang nagpisa lang 35 piraso. May problema yung incubator ko, nagbabago-bago yung init. So sabi ko okay lang, basta tiyagain ko to para makabawi din. Kung kung marami namang lalaki to, ito yung ipapalahi ko doon sa binili ko sa kabila. Pero may additional naman rin, may free naman ng mga lalaki yun. Lilibre naman daw niya yung mga lalaking itik noon. So goods na goods yun. So plano ko nga ihiwalay ko yung lalaki sa pagpapalaki, pero yung mga babaeng itik para mas kuan, mas ma-organize ko maigi. Pwede ko magpalit-palit or pwede akong kumuha sa group na to kasi ibang itik pinanggalingan nito. Hindi ko alam kung may inbreeding din dito sa itik. Kasi kung meron, ito ipapalahi ko. Tapos yung mga babaeng itik, yun yung ano, lalahian. Tapos yung mga lalaki noon na isama, alagaan kong hiwalay na lang. Ayan, uminom na sila dun, oh. Pagagaling. Napaka nice. Nakakatuwa talaga ang itik. Kalakas kumain, wala kang problema. Minsan mag-alaga ka ng hayop tapos yung hina kumain, lulungkot ka. Pero dito, pagka pure feeds papakain mo, malulungkot ka rin kasi sobrang laki ng gastusin dahil sa lakas nilang kumain. Mukhang kulang pa. Ayan. Hello. Dati matakotin to, pagkalipat ko dito ay takot na takot sila. Ayaw nila lumapit sa tao. Kulang. Dagdagan ko na asola. Try natin. Kung baka kulang pa yung kanilang ano. May asola pa naman. Oh, yan o. Yan mo. Kada galaw ko takot sila. Asola ang idagdag natin sa kanilang food. Yeah. Dagdagan natin ang kanilang diet. Tansahin natin kung gaano karami kanilang mauubos. Although hindi ko pa nasusukat. Yan, dami ko namang asolan dala. Yan pa natin. Tingnan natin kung hanggang saan sila mabubusog. Kasi kung kailangan mabusog sila sa isang timbang ganito, hindi isang timbang ganyan ang kukunin natin, ay nakakalahati na sila. Yan. Parang ayaw nila pag asola lang, hindi sila ganun kalakas kumain. Di tulad ng may feeds. Dahil busog na talaga sila na. So natin. Kasi sunod, magagawin ko ng kalahati nito. Ibibigay ko. Ang lakas. Hindi na sila ganun katulad kanina kalakas kumain. Pero at least yan, meron silang babalik-balikan pa. Ito yung bukal dito. Ngayon naman po, kuha tayo ng asola. Tatanim ko dito. Sasabuyan ko na to. Try ko magsabay kahit kunti lang. Kasi green na green yung asola dun sa kabila. Oh, isda oh.
Mga isda na dito. Very nice. Malalaki na yung isda. Ito puno pa rin ang asola, pero hindi siya ganoon kapuno. Yung ibabaw yung pinaanuhan ko kasi nga nag-brown na yung asola. Dito marami po asola dito. Ayan, green pa yung asola dito. Kaya dito ako kukuha ng tanim doon. Sasaboy ko lang to doon para meron tayong kukuhanin ulit. Ayan o, dami o. Dito nga o, ganda rin lagyan o. Lagyan natin dyan ng green kasi yung iba brown na, pula. Sabuyan natin dyan para dumami. So ganyan lang po kasimple. Sa iba naman po, pag nagtanim sila ng asola, ang kanilang style, lalo na mga kuan, yung mga pond, halagyan nila ng mga dumi ng baka, dumi ng kalabaw. Yun yung organic fertilizer ng asola. O yung tubigan, lagyan nila nun. Yung mga tuyong dumi naman yun as fertilizer. Tanggalin lang natin itong mga kangkong kasi para focus tayo sa asola. Yan. Dati to, sobrang punong-puno to. Nagsasaboy ako dyan sa baba. Dahil yun nga yung goal ko in case na masira yung mga asola na dito sa ibabaw. Kasi dati na punong-puno yan. Pag punong-puno daw kasi na hindi na makuhanan, nasisira. Oh. Yan. Buyan natin. Tapos ito papatubigan ko rin sa mga sunod na araw to. Punduhan na nating tubig. Try ko lang sabuyan ng konting asola. Kasi tulad nito, ito madami naman. So baka goods na ulit mag-alaga ng asola dyan. Ito talaga kailangan natin magtyaga-tyaga din pagka may mga plano tayo. Kasi ako, plano ko pa mag-expand pa ng maraming itik. So kailangan marami akong asola. Kailangan tiyagaan. Sa baba kasi buhay na buhay yung asola, dito sa ibabaw brown na. So kaya siguro hirap nang dumami. Buti na nasaboy tayo dito dati. Opya. Ito, nakadikit lang sa putik oh. Ang mahirap naman ito pag kuhanin, kailangan mo talaga tong hugasang maigi. Kasi nasa putikan siya nagkadikit. Marami ding nagsuggest kaya daw namamatay asola natin dito sa init. Kasi po direct sunlight din kasi ito dito. Oh. Pag mainit ay talagang mainit talaga. Dati rin naman nagsaboy kami asola, ganyan lang kakunti. Dumami na lang ng todo ng ganyan. Mabilis din naman dadami ito pag ano. Yan. Tanggalin lang natin yung damo. Ayun. Yan, mga green na asola. So ganyan lang po kadali magtanim ng asola. Mas mga nagtatanong paano magtanim ng asola. Pero usually sa ganito po na may tubig na doon yan nilalagay. Ito akin lang, since pinatuyo ko yung tubig doon. So doon ko muna nilagay sa putik para
mabuhay muna siya kasi plano ko by next day pa or next week lalagyan ko tubig, pero ito trial pa lang to kung mabuhay ba talaga siya doon. Yan o, dami o, buhay na buhay yung asola dyan sa baba. Okay na siguro muna yan. Okay na muna yan. Observe ko muna kung mabubuhay ba yan. Itong dito lang dadagdagan ko. Dagdagan natin ng green na asola kasi ito mga red and brown na ito nandito eh. Baka sakaling mabuhay. At dadami na naman ang ating asola. Kasi dati sobrang dami. Sako-sako nakukuha namin dyan. Pati pakain ng baboy dyan namin kinukuha. Ngayon hindi na. Kasi medyo kumunti na. Tingnan natin, dadami ulit. Okay na yan. Ang bilis dadami yan. Ilagay ni Papa dyan. Dati ganyan lang kakunti. Ngayon dumami ng todo. Ito. Paghiwalayin natin sila. Yan. Para makaparami sila lalo. No, so ayan. Ganyan lang kasimple pagtatanim ng asola. No, maraming salamat po sa inyong panonood. Ang laki ng isda doon. Gumagalaw yung tubig. Malaki na isda din natin dito. Muli po, maraming salamat po.